Hi guys, welcome back. Ngayon ay gagawa tayo ng daytime running lights o mas kilalang DRL. Mostly ito ay naka-install sa mga sasakyan. Kung mapapansin nyo, meron mga eyeline ang mga sasakyan na parating naka-on kahit madaling araw na. Gagamit lang tayo ng LED dual color eagle eye. So ang color nito is orange at saka white. So ito po ang sample. So kapag naka-on ang aking ignition is iilaw agad ang aking DRL. So kapag nagsisignal naman ako is ma-off ang aking DRL. Tulad dito. So nagsignal ako is pa-right, na off ang DRL. Magsisignal naman ako para sa left. Off natin ang signal. So babalik ito sa DRL. Hindi lang po ito isang accessories, kung hindi isa rin itong paraan para mas safety ka sa daan, lalo na sa mga kapwa rider mo, kasi meron kang daytime running lights, mas kapansin-pansin ka sa mga kapwa mo rider, lalo na sa mga highways. So magsimula na po tayo. So first natin gagawin is gagamit tayo ng 12 volts relay. So presyo nito is mga 25 pesos lang. Tapos isang electronic capacitor 1000 microfarad, 16 volts pataas. Tapos ihinang lang natin ito sa ating relay. Ganito ang pagka-position. Tapos ko nang mahinang. So yan po. Isunod na po natin ang paglalagay ng dalawang diode, 1N4001 to 1N4007 ang pwede. So pansinin nyo po yung may white na line sa dalawang diode. Yan po ang ilalagay natin sa positive side ng capacitor, which is red. Tapos isunod na natin ang pagkabit ng negative wire. So dito black. Tapos lagay naman tayo ng wire sa gitna ng pin ng relay. Isunod po natin ang pagkabit ng wire sa normally closed na pin. So tapos na po ang ating wiring. Itong dalawang red is ikakabit natin ito sa signal lights natin, left and right. At ito namang gray is ikakabit natin sa ignition. At ang isang gray ay para sa ating white na LED. So yan po. At ang black ay ang ground. So ito na po yung signal light ng ating motor. So tatanggalin na natin ito para mapalitan natin ng dual color na eagle eye. So ito na yung lens niya, tanggal ko na. Tapos naikabit ko na rin yung mga wires. So kapag dual color na eagle eye is tatlo ang wires niya. Tapos ang green is ang black is negative. Tapos ang amber na ilaw is kulay red na wire. Tapos itong yellow is yung white. So yan. So para hindi kayo malito, yung black wire ko is kinabit ko sa green, kasi ito yung negative ng motor kapag Honda. Tapos ang red is kinabit ko sa natirang wire, which is light green o yellow green, sky blue. Tapos ito is nakahang
dito natin ikakabit yung gray na wire. Kasi ito yung sisindi kapag nabuksan ng ating ignition. So ito na po. Tinanggal ko lang po yung stock na valve. So ni-replace ko tong ating LED na dual color. So ito po yan, naka-nut. So ikabit na po natin sa ating motor. Itong dalawang red na wire is ikakabit natin ito sa ating left signal at saka right signal na ilaw. So ito. So itong isang red na wire is ikakabit natin sa light blue na wire, which is right signal o right bulb ng ating motor. Tapos ang itong isang red naman is ikakabit natin sa kabila, which is left naman, at ang color nito is orange kapag Honda ang motor mo. Depende kasi sa brand ng motor ang color coding, so better na lang test nyo muna bago kayo magkabit ng mga wires. At itong black naman is i-connect natin sa ground. Dito lang natin ikakabit. So ang gagawin natin is iipitin lang natin para madali. Pero depende sa inyo, pwede nyo rin ihinang para mas safe, at saka lagyan nyo ng shrinkable tube. Mag pre-testing tayo. So naka-on na po yung ignition ko. Tapos try natin signal to right, kasi right pa ang na-install natin. So dapat yung relay is hindi sumasabay sa blink ng ilaw natin. Naka-steady lang or one click lang yung relay. So kapag okay na, so pwede na tayong mag-proceed. Sa kabila naman natin ilagay yung isa pang red na wire. Ito, ilagay natin to sa orange na wire, kasi sa left na signal is orange yung positive na wire. Iipit pa rin natin. Tapos try nyong mag-testing. Itong dalawang yellow na wire, pagkabitin lang natin tong dalawa, tapos i-connect natin to sa gray na wire sa ating ginawa na module. So para sabay silang iilaw kapag naka-on na ang ating ignition. So yan. Gamit lang po kayo ng shrinkable tube sa actual po para safety po yung wiring nyo. So dito natin ikakabit yung gray na wire, yung isang gray na wire. So yan po. Tapos ang isang gray na wire na natira is ikakabit nyo sa ignition. Ito. Pwede rin kayong maglagay ng switch, depende sa inyo. Pero ako hindi na ako maglalagay ng switch kasi DRL naman yun at saka LED. Hindi malaking konsumo sa battery. So itatap lang natin ito sa ating ignition switch. Itong wire na to. Ito. So itatap ko sa red na merong black na line. So dito ko itatap. So balutin nyo lang po ng electrical tape para hindi mag short circuit sa mga metal. So try nyo pong testingin, tapos good luck po. So kung hindi po gumana sa inyo, pwede kayong mag-comment down below para masagot ko kung meron man kayong katanungan. Please subscribe po. Maraming salamat. God bless. Hi guys, welcome back. Ngayon ay gagawa tayo ng daytime running lights o mas kilalang DRL
Mostly ito ay naka-install sa mga sasakyan. Kung mapapansin nyo, meron mga eyeline ang mga sasakyan na parating naka-on kahit madaling araw na. Gagamit lang tayo ng LED dual color eagle eye. So ang color nito is orange at saka white. So ito po ang sample. So kapag naka-on ang aking ignition is iilaw agad ang aking DRL. So kapag nagsisignal naman ako is ma-off ang aking DRL. Tulad dito. So nagsignal ako is pa-right, na off ang DRL. Magsisignal naman ako para sa left. Off natin ang signal. So babalik ito sa DRL. Hindi lang po ito isang accessories, kung hindi isa rin itong paraan para mas safety ka sa daan, lalo na sa mga kapwa rider mo, kasi meron kang daytime running lights is mas kapansin-pansin ka sa mga kapwa mo rider, lalo na sa mga highways. So magsimula na po tayo. So first natin gagawin is gagamit tayo ng 12 volts relay. So presyo nito is mga 25 pesos lang. Tapos isang electronic capacitor 1000 microfarad, 16 volts pataas. Tapos ihinang lang natin ito sa ating relay. Ganito ang pagka-position. Tapos ko nang mahinang. So yan po. Isunod na po natin ang paglalagay ng dalawang diode, 1N4001 to 1N4007 ang pwede. So pansinin nyo po yung may white na line sa dalawang diode. Yan po ang ilalagay natin sa positive side ng capacitor, which is red. Tapos isunod na natin ang pagkabit ng negative wire. So dito black. Tapos lagay naman tayo ng wire sa gitna ng pin ng relay. Isunod po natin ang pagkabit ng wire sa normally closed na pin. So tapos na po ang ating wiring. Itong dalawang red is ikakabit natin ito sa signal lights natin, left and right. At ito namang gray is ikakabit natin sa ignition. At ang isang gray ay para sa ating white na LED. So yan po. At ang black ay ang ground. So ito na po yung signal light ng ating motor. So tatanggalin na natin ito para mapalitan natin ng dual color na eagle eye. So ito na yung lens niya, tanggal ko na. Tapos naikabit ko na rin yung mga wires. So kapag dual color na eagle eye is tatlo ang wires niya. Tapos ang green is ang black is negative. Tapos ang amber na ilaw is kulay red na wire. Tapos itong yellow is yung white. So yan. So para hindi kayo malito, yung black wire ko is kinabit ko sa green, kasi ito yung negative ng motor kapag Honda. Tapos ang red is kinabit ko sa natirang wire, which is light green o yellow green, sky blue. Tapos ito is nakahang. Dito natin ikakabit yung gray na wire, kasi ito yung sisindi kapag nabuksan ng ating ignition.
So ito na po. Tinanggal ko lang po yung stock na bulb. So ni-replace ko tong ating LED na dual color. So ito po yan, naka-nut. So ikabit na po natin sa ating motor. Itong dalawang red na wire is ikakabit natin ito sa ating left signal at saka right signal na ilaw. So ito. So itong isang red na wire is ikakabit natin sa light blue na wire, which is right signal o right bulb ng ating motor. Tapos ang itong isang red naman is ikakabit natin sa kabila, which is left naman, at ang color nito is orange kapag Honda ang motor mo. Depende kasi sa brand ng motor ang color coding, so better na lang test nyo muna bago kayo magkabit ng mga wires. At itong black naman is i-connect natin sa ground. Dito lang natin ikakabit. So ang gagawin natin is iipitin lang natin para madali. Pero depende sa inyo, pwede nyo rin ihinang para mas safe, at saka lagyan nyo ng shrinkable tube. Mag pre-testing tayo. So nakauna po yung ignition ko. Tapos try natin signal to right, kasi right pa ang na-install natin. So dapat yung relay is hindi sumasabay sa blink ng ilaw natin. Naka-steady lang or one click lang yung relay. So kapag okay na, so pwede na tayong mag-proceed. Sa kabila naman natin ilagay yung isa pang red na wire. Ito, ilagay natin to sa orange na wire, kasi sa left na signal is orange yung positive na wire. Iipit pa rin natin. Tapos try nyong mag-testing. Itong dalawang yellow na wire, pagkabitin lang natin tong dalawa, tapos i-connect natin to sa gray na wire sa ating ginawa na module. So para sabay silang iilaw kapag naka-on na ang ating ignition. So yan. Gamit lang po kayo ng shrinkable tube sa actual po para safety po yung wiring nyo. So dito natin ikakabit yung gray na wire, yung isang gray na wire. So yan po. Tapos ang isang gray na wire na natira is ikakabit nyo sa ignition. Ito. Pwede rin kayong maglagay ng switch, depende sa inyo. Pero ako hindi na ako maglalagay ng switch kasi DRL naman yun, at saka LED. Hindi malaking konsumo sa battery. So itatap lang natin ito sa ating ignition switch. Itong wire na to. Ito. So itatap ko sa red na merong black na line. So dito ko itatap. So balutin nyo lang po ng electrical tape para hindi mag short circuit sa mga metal. So try nyo pong testingin, tapos good luck po. So kung hindi po gumana sa inyo, pwede kayong mag-comment down below para masagot ko kung meron man kayong katanungan. Please subscribe po. Maraming salamat. God bless. Hi guys, welcome back. Ngayon ay gagawa tayo ng daytime running lights o mas kilalang DRL. Mostly ito ay naka-install sa mga sasakyan. Kung mapapansin nyo, meron mga eyeline ang mga sasakyan na parating naka-on kahit madaling araw na. Gagamit lang tayo ng LED
dual color eagle eye. So ang color nito is orange at saka white. So ito po ang sample. So kapag naka-on ang aking ignition is iilaw agad ang aking DRL. So kapag nagsisignal naman ako is ma-off ang aking DRL. Tulad dito. So nagsignal ako is pa-right, na off ang DRL. Magsisignal naman ako para sa left. Off natin ang signal. So babalik ito sa DRL. Hindi lang po ito isang accessories, kung hindi isa rin itong paraan para mas safety ka sa daan, lalo na sa mga kapwa rider mo, kasi meron kang daytime running lights is mas kapansin-pansin ka sa mga kapwa mo rider, lalo na sa mga highways. So magsimula na po tayo. So first natin gagawin is gagamit tayo ng 12 volts relay. So presyo nito is mga 25 pesos lang. Tapos isang electronic capacitor 1000 microfarad, 16 volts pataas. Tapos ihinang lang natin ito sa ating relay. Ganito ang pagka-position. Tapos ko nang mahinang. So yan po. Isunod na po natin ang paglalagay ng dalawang diode, 1N4001 to 1N4007 ang pwede. So pansinin nyo po yung may white na line sa dalawang diode. Yan po ang ilalagay natin sa positive side ng capacitor, which is red. Tapos isunod na natin ang pagkabit ng negative wire. So dito black. Tapos lagay naman tayo ng wire sa gitna ng pin ng relay. Isunod po natin ang pagkabit ng wire sa normally closed na pin. So tapos na po ang ating wiring. Itong dalawang red is ikakabit natin ito sa signal lights natin, left and right. At ito namang gray is ikakabit natin sa ignition. At ang isang gray ay para sa ating white na LED. So yan po. At ang black ay ang ground. So ito na po yung signal light ng ating motor. So tatanggalin na natin ito para mapalitan natin ng dual color na eagle eye. So ito na yung lens niya, tanggal ko na. Tapos naikabit ko na rin yung mga wires. So kapag dual color na eagle eye is tatlo ang wires niya. Tapos ang green is ang black is negative. Tapos ang amber na ilaw is kulay red na wire. Tapos itong yellow is yung white. So yan. So para hindi kayo malito, yung black wire ko is kinabit ko sa green, kasi ito yung negative ng motor kapag Honda. Tapos ang red is kinabit ko sa natirang wire, which is light green o yellow green, sky blue. Tapos ito is nakahang. Dito natin ikakabit yung gray na wire, kasi ito yung sisindi kapag nabuksan ng ating ignition. So ito na po. Tinanggal ko lang po yung stock na valve. So i-replace ko tong ating LED.
na dual color. So ito po yan naka-nut. So ikabit na po natin sa ating motor. Itong dalawang red na wire is ikakabit natin ito sa ating left signal at saka right signal na ilaw. So ito. So itong isang red na wire is ikakabit natin sa light blue na wire, which is right signal o right bulb ng ating motor. Tapos ang itong isang red naman is ikakabit natin sa kabila, which is left naman, at ang color nito is orange kapag Honda ang motor mo. Depende kasi sa brand ng motor ang color coding, so better na lang test nyo muna bago kayo magkabit ng mga wires. At itong black naman is i-connect natin sa ground. Dito lang natin ikakabit. So ang gagawin natin is iipitin lang natin para madali, pero depende sa inyo, pwede nyo rin ihinang para mas safe, at saka lagyan nyo ng shrinkable tube. Mag pre-testing tayo. So nakauna po yung ignition ko. Tapos try natin signal to right, kasi right pa ang na-install natin. So dapat yung relay is hindi sumasabay sa blink ng ilaw natin. Naka-steady lang or one click lang yung relay. So kapag okay na, so pwede na tayong mag-proceed. Sa kabila naman natin ilagay yung isa pang red na wire. Ito, ilagay natin to sa orange na wire, kasi sa left na signal is orange yung positive na wire. Iipit pa rin natin. Tapos try nyong mag-testing. Itong dalawang yellow na wire, pagkabitin lang natin tong dalawa, tapos i-connect natin to sa gray na wire sa ating ginawa na module. So para sabay silang iilaw kapag naka-on na ang ating ignition. So yan. Nagamit lang po kayo ng shrinkable tube sa actual po para safety po yung wiring nyo. So dito natin ikakabit yung gray na wire, yung isang gray na wire. So yan po. Tapos ang isang gray na wire na natira is ikakabit nyo sa ignition. Ito. Pwede rin kayong maglagay ng switch, depende sa inyo. Pero ako hindi na ako maglalagay ng switch kasi DRL naman yun at saka LED. Hindi malaking konsumo sa battery. So itatap lang natin ito sa ating ignition switch. Itong wire na to. Ito. So itatap ko sa red na merong black na line. So dito ko itatap. So balutin nyo lang po ng electrical tape para hindi mag short circuit sa mga metal. So try nyo pong testingin, tapos good luck po. So kung hindi po gumana sa inyo, pwede kayong mag-comment down below para masagot ko kung meron man kayong katanungan. Please subscribe po. Maraming salamat. God bless. Hi guys, welcome back. Ngayon ay gagawa tayo ng daytime running lights o mas kilalang DRL. Mostly ito ay naka-install sa mga sasakyan. Kung mapapansin nyo, meron mga eyeline ang mga sasakyan na parating naka-on kahit madaling araw na. Gagamit lang tayo ng LED dual color eagle eye. So ang color nito is orange at saka white. So ito po ang sample. So kapag naka-on ang aking ignition is iilaw agad
ang aking DRL. So kapag nagsisignal naman ako is ma-off ang aking DRL. Tulad dito. So nagsignal ako is pa-right, na off ang DRL. Magsisignal naman ako para sa left. Off natin ang signal. So babalik ito sa DRL. Hindi lang po ito isang accessories, kung hindi isa rin itong paraan para mas safety ka sa daan, lalo na sa mga kapwa rider mo, kasi meron kang daytime running lights is mas kapansin-pansin ka sa mga kapwa mo rider, lalo na sa mga highways. So magsimula na po tayo. So first natin gagawin is gagamit tayo ng 12 volts relay. So presyo nito is mga 25 pesos lang. Tapos isang electronic capacitor 1000 microfarad, 16 volts pataas. Tapos ihinang lang natin ito sa ating relay. Ganito ang pagka-position. Tapos ko nang mahinang. So yan po. Isunod na po natin ang paglalagay ng dalawang diode, 1N4001 to 1N4007 ang pwede. So pansinin nyo po yung may white na line sa dalawang diode. Yan po ang ilalagay natin sa positive side ng capacitor, which is red. Tapos isunod na natin ang pagkabit ng negative wire. So dito black. Tapos lagay naman tayo ng wire sa gitna ng pin ng relay. Isunod po natin ang pagkabit ng wire sa normally closed na pin. So tapos na po ang ating wiring. Itong dalawang red is ikakabit natin ito sa signal lights natin, left and right. At ito namang gray is ikakabit natin sa ignition. At ang isang gray ay para sa ating white na LED. So yan po. At ang black ay ang ground. So ito na po yung signal light ng ating motor. So tatanggalin na natin ito para mapalitan natin ng dual color na eagle eye. So ito na yung lens niya, tanggal ko na. Tapos naikabit ko na rin yung mga wires. So kapag dual color na eagle eye is tatlo ang wires niya. Tapos ang green is ang black is negative. Tapos ang amber na ilaw is kulay red na wire. Tapos itong yellow is yung white. So yan. So para hindi kayo malito, yung black wire ko is kinabit ko sa green, kasi ito yung negative ng motor kapag Honda. Tapos ang red is kinabit ko sa natirang wire, which is light green o yellow green, sky blue. Tapos ito is nakahang. Dito natin ikakabit yung gray na wire, kasi ito yung magsisindi kapag nabuksan ng ating ignition. So ito na po. Tinanggal ko lang po yung stock na valve. So ni-replace ko tong ating LED na dual color. So ito po yan, naka-nut. So ikabit na po natin sa ating motor.
Itong dalawang red na wire is ikakabit natin ito sa ating left signal at saka right signal na ilaw. So ito. So itong isang red na wire is ikakabit natin sa light blue na wire, which is right signal o right bulb ng ating motor. Tapos ang itong isang red naman is ikakabit natin sa kabila, which is left naman, at ang color nito is orange kapag Honda ang motor mo. Depende kasi sa brand ng motor ang color coding, so better na lang test nyo muna bago kayo magkabit ng mga wires. At itong black naman is i-connect natin sa ground. Dito lang natin ikakabit. So ang gagawin natin is iipitin lang natin para madali. Pero depende sa inyo, pwede nyo rin ihinang para mas safe, at saka lagyan nyo ng shrinkable tube. Mag pre-testing tayo. So nakauna po yung ignition ko. Tapos try natin signal to right, kasi right pa ang na-install natin. So dapat yung relay is hindi sumasabay sa blink ng ilaw natin. Naka-steady lang or one click lang yung relay. So kapag okay na, so pwede na tayong mag-proceed. Sa kabila naman natin ilagay yung isa pang red na wire. Ito, ilagay natin to sa orange na wire, kasi sa left na signal is orange yung positive na wire. Iipit pa rin natin. Tapos try nyong mag-testing. Itong dalawang yellow na wire, pagkabitin lang natin tong dalawa, tapos i-connect natin to sa gray na wire sa ating ginawa na module. So para sabay silang iilaw kapag naka-on na ang ating ignition. So yan. Gamit lang po kayo ng shrinkable tube sa actual po para safety po yung wiring nyo. So dito natin ikakabit yung gray na wire, yung isang gray na wire. So yan po. Tapos ang isang gray na wire na natira is ikakabit nyo sa ignition. Ito. Pwede rin kayong maglagay ng switch, depende sa inyo. Pero ako hindi na ako maglalagay ng switch kasi DRL naman yun at saka LED. Hindi malaking konsumo sa battery. So itatap lang natin ito sa ating ignition switch. Itong wire na to. Ito. So itatap ko sa red na merong black na line. So dito ko itatap. So balutin nyo lang po ng electrical tape para hindi mag short circuit sa mga metal. So try nyo pong testingin, tapos good luck po. So kung hindi po gumana sa inyo, pwede kayong mag-comment down below para masagot ko kung meron man kayong katanungan. Please subscribe po. Maraming salamat. God bless. Hi guys, welcome back. Ngayon ay gagawa tayo ng daytime running lights o mas kilalang DRL. Mostly ito ay naka-install sa mga sasakyan. Kung mapapansin nyo, meron mga eyeline ang mga sasakyan na parating naka-on kahit madaling araw na. Gagamit lang tayo ng LED dual color eagle eye. So ang color nito is orange at saka white. So ito po ang sample. So kapag naka-on ang aking ignition is iilaw agad ang aking DRL. So kapag nagsisignal naman ako is ma-off ang aking DRL. Tulad dito.
So nag-signal ako is pa right na off ang DRL. Magsisignal naman ako para sa left. Off natin ang signal. So babalik ito sa DRL. Hindi lang po ito isang accessories, kung hindi isa rin itong paraan para mas safety ka sa daan, lalo na sa mga kapwa rider mo, kasi meron kang daytime running lights is mas kapansin-pansin ka sa mga kapwa mo rider, lalo na sa mga highways. So magsimula na po tayo. So first natin gagawin is gagamit tayo ng 12 volts relay. So presyo nito is mga 25 pesos lang. Tapos isang electronic capacitor 1000 microfarad, 16 volts pataas. Tapos ihinang lang natin ito sa ating relay. Ganito ang pagka-position. Tapos ko nang mahinang. So yan po. Isunod na po natin ang paglalagay ng dalawang diode, 1N4001 to 1N4007 ang pwede. So pansinin nyo po yung may white na line.
sa dalawang diode. Yan po ang ilalagay natin sa positive side ng capacitor, which is red. Tapos isunod na natin ang pagkabit ng negative wire. So dito black. Tapos lagay naman tayo ng wire sa gitna ng pin ng relay. Isunod po natin ang pagkabit ng wire sa normally closed na pin. So tapos na po ang ating wiring. Itong dalawang red is ikakabit natin ito sa signal lights natin, left and right. At ito namang gray is ikakabit natin sa ignition. At ang isang gray ay para sa ating white na LED. So, yan po. At ang black ay ang ground. So, ito na po yung signal light ng ating motor. So, tatanggalin na natin ito para mapalitan natin ng dual color na eagle eye. So, ito na yung lens niya, tanggal ko na. Tapos naikabit ko na rin yung mga wires. So kapag dual color na eagle eye is tatlo ang wires niya. Tapos ang green is ang black is negative. Tapos ang amber na ilaw is kulay red na wire. Tapos itong yellow is yung white. So, yan. So, para hindi kayo malito, yung black wire ko is kinabit ko sa green. Kasi ito yung negative ng motor kapag Honda. Tapos, ang red is kinabit ko sa natirang wire, which is light green o yellow green. Sky blue. Tapos, ito is nakahang. Dito natin ikakabit yung gray na wire. Kasi ito yung magsisindi kapag nabuksan ng ating ignition. So ito na po. Tinanggal ko lang po yung stock na bulb. So ni-replace ko tong ating LED na dual color. So ito po yan, naka-nut. So ikabit na po natin sa ating motor. Itong dalawang red na wire is ikakabit natin ito sa ating left signal at saka right signal na ilaw. So ito. So itong isang red na wire is ikakabit natin sa light blue na wire, which is right signal o right bulb ng ating motor. Tapos ang itong isang red naman is ikakabit natin sa kabila, which is left naman. At ang color nito is orange kapag Honda ang motor mo. Depende kasi sa brand ng motor ang color coding. So better na lang test nyo muna bago kayo magkabit ng mga wires. At itong black naman is i-connect natin sa ground. Dito lang natin ikakabit. So ang gagawin natin is iipitin lang natin para madali. Pero depende sa inyo, pwede niyo rin ihinang para mas safe at saka lagyan niyo ng shrinkable tube. Mag pre-testing tayo. So nakauna po yung ignition ko. Tapos try natin signal to right kasi right pa ang na-install natin. So dapat yung relay is hindi sumasabay sa blink ng ilaw natin. Naka-steady lang or one click lang yung relay. So kapag okay na, so pwede na tayong mag-proceed. Sa kabila naman natin ilagay yung isa pang red na wire. Ito, ilagay natin to sa orange na wire kasi sa left na signal is
orange yung positive na wire. Iipit pa rin natin. Tapos, try nyong mag-testing. Itong dalawang yellow na wire, pagkabitin lang natin tong dalawa, tapos i-connect natin to sa gray na wire sa ating ginawa na module. So, para sabay silang iilaw kapag naka-on na ang ating ignition. So, yan. Nagamit lang po kayo ng shrinkable tube sa actual po para safety po yung wiring nyo. So, dito natin ikakabit yung gray na wire, yung isang gray na wire. So, yan po. Tapos, ang isang gray na wire na natira is ikakabit nyo sa ignition. Ito. Pwede rin kayong maglagay ng switch, depende sa inyo. Pero ako, hindi na ako maglalagay ng switch kasi DRL naman yun at saka LED. Hindi malaking konsumo sa battery. So, itatap lang natin ito sa ating ignition switch. Itong wire na to. Ito. So, itatap ko sa red na merong black na line. So, dito ko itatap. So, balutin nyo lang po ng electrical tape para hindi mag-short circuit sa mga metal. So, try nyo pong testingin tapos good luck po. So, kung hindi po gumana sa inyo, pwede kayong mag-comment down below para masagot ko kung meron man kayong katanungan. Please, subscribe po. Maraming salamat. God bless. Hi guys, welcome back. Ngayon ay gagawa tayo ng daytime running lights o mas kilalang DRL. Mostly ito ay naka-install sa mga sasakyan. Kung mapapansin nyo, meron mga eyeline ang mga sasakyan na parating naka-on kahit madaling araw na. Gagamit lang tayo ng LED dual color eagle eye. So ang color nito is orange at saka white. So ito po ang sample. So kapag naka-on ang aking ignition is iilaw agad ang aking DRL. So kapag nagsi-signal naman ako is ma-off ang aking DRL. Tulad dito. So nag-signal ako is pa-right na off ang DRL. Magsi-signal naman ako para sa left. Off natin ang signal. So, babalik ito sa DRL. Hindi lang po ito isang accessories, kung hindi isa rin itong
paraan para mas safety ka sa daan, lalo na sa mga kapwa rider mo, kasi meron kang daytime running lights is mas kapansin-pansin ka sa mga kapwa mo rider, lalo na sa mga highways. So magsimula na po tayo. So first natin gagawin is gagamit tayo ng 12 volts relay. So presyo nito is mga 25 pesos lang. Tapos isang electronic capacitor 1000 microfarad, 16 volts pataas. Tapos ihinang lang natin ito sa ating relay. Ganito ang pagka-position. Tapos ko nang mahinang. So yan po. Isunod na po natin ang paglalagay ng dalawang diode, 1N4001 to 1N4007 ang pwede. So pansinin nyo po yung may white na line sa dalawang diode. Yan po ang ilalagay natin sa positive side ng capacitor, which is red. Tapos isunod na natin ang pagkabit ng negative wire. So dito black. Tapos lagay naman tayo ng wire sa gitna ng pin ng relay. Isunod po natin ang pagkabit ng wire sa normally closed na pin. So tapos na po ang ating wiring. Itong dalawang red is ikakabit natin ito sa signal lights natin, left and right. At ito namang gray is ikakabit natin sa ignition. At ang isang gray ay para sa ating white na LED. So yan po. At ang black ay ang ground. So ito na po yung signal light ng ating motor. So tatanggalin na natin ito para mapalitan natin ng dual color na eagle eye. So ito na yung lens niya, tanggal ko na. Tapos naikabit ko na rin yung mga wires. So kapag dual color na eagle eye is tatlo ang wires niya. Tapos ang green is ang black is negative. Tapos ang amber na ilaw is kulay red na wire. Tapos itong yellow is yung white. So yan. So para hindi kayo malito, yung black wire ko is kinabit ko sa green, kasi ito yung negative ng motor kapag Honda. Tapos ang red is kinabit ko sa natirang wire, which is light green o yellow green, sky blue. Tapos ito is nakahang. Dito natin ikakabit yung gray na wire, kasi ito yung magsisindi kapag nabuksan ng ating ignition. So ito na po. Tinanggal ko lang po yung stock na bulb. So ni-replace ko tong ating LED na dual color. So ito po yan, naka-nut. So ikabit na po natin sa ating motor. Itong dalawang red na wire is ikakabit natin ito sa ating left signal at saka right signal na ilaw. So ito. So itong isang red na wire is ikakabit natin sa light blue na wire, which is right signal o right bulb ng ating motor. Tapos ang itong isang red naman is ikakabit natin sa kabila, which is left naman. At ang color nito is orange kapag Honda ang motor mo.
Depende kasi sa brand ng motor ang color coding. So, better na lang test nyo muna bago kayo magkabit ng mga wires. At itong black naman is i-connect natin sa ground. Dito lang natin ikakabit. So, ang gagawin natin is iipitin lang natin para madali. Pero depende sa inyo, pwede nyo rin ihinang para mas safe at saka lagyan nyo ng shrinkable tube. Mag pre-testing tayo. So, naka-on na po yung ignition ko. Tapos, try natin signal to right. Kasi right pa ang na-install natin. So, dapat yung relay is hindi sumasabay sa blink ng ilaw natin. Naka-steady lang or one click lang yung relay. So, kapag okay na, so pwede na tayong mag-proceed. Sa kabila naman, natin ilagay yung isa pang red na wire. Ito, ilagay natin to sa orange na wire kasi sa left na signal is orange yung positive na wire. Iipit pa rin natin. Tapos try nyong mag-testing. Itong dalawang yellow na wire, pagkabitin lang natin tong dalawa, tapos i-connect natin to sa gray na wire sa ating ginawa na module. So, para sabay silang iilaw kapag naka-on na ang ating ignition. So, yan. Nagamit lang po kayo ng shrinkable tube sa actual po para safety po yung wiring nyo. So, dito natin ikakabit yung gray na wire, yung isang gray na wire. So, yan po. Tapos, ang isang gray na wire na natira is ikakabit nyo sa ignition. Ito. Pwede rin kayong maglagay ng switch, depende sa inyo. Pero ako, hindi na ako maglalagay ng switch kasi DRL naman yun at saka LED. Hindi malaking konsumo sa battery. So, itatap lang natin ito sa ating ignition switch. Itong wire na to. Ito. So, itatap ko sa red na merong black na line. So, dito ko itatap. So, balutin nyo lang po ng electrical tape para hindi mag-short circuit sa mga metal. So, try nyo pong testingin tapos good luck po. So, kung hindi po gumana sa inyo, pwede kayong mag-comment down below para masagot ko kung meron man kayong katanungan.
please subscribe po. Maraming salamat. God bless. Hi guys, welcome back. Ngayon ay gagawa tayo ng daytime running lights o mas kilalang DRL. Mostly ito ay naka-install sa mga sasakyan. Kung mapapansin nyo, meron mga eyeline ang mga sasakyan na parating naka-on kahit madaling araw na. Gagamit lang tayo ng LED dual color eagle eye. So ang color nito is orange at saka white. So ito po ang sample. So kapag naka-on ang aking ignition is iilaw agad ang aking DRL. So kapag nagsisignal naman ako is ma-off ang aking DRL. Tulad dito. So nagsignal ako is pa-right na off ang DRL. Magsisignal naman ako para sa left. Off natin ang signal. So babalik ito sa DRL. Hindi lang po ito isang accessories, kung hindi isa rin itong paraan para mas safety ka sa daan, lalo na sa mga kapwa rider mo, kasi meron kang daytime running lights is mas kapansin-pansin ka sa mga kapwa mo rider, lalo na sa mga highways. So magsimula na po tayo. So first natin gagawin is gagamit tayo ng 12 volts relay. So presyo nito is mga 25 pesos lang. Tapos isang electronic capacitor 1000 microfarad, 16 volts pataas. Tapos ihinang lang natin ito sa ating relay. Ganito ang pagka-position. Tapos ko nang mahinang. So yan po. Isunod na po natin ang paglalagay ng dalawang diode, 1N4001 to 1N4007 ang pwede. So pansinin nyo po yung may white na line sa dalawang diode. Yan po ang ilalagay natin sa positive side ng capacitor, which is red. Tapos isunod na natin ang pagkabit ng negative wire. So dito black. Tapos lagay naman tayo ng wire sa gitna ng pin ng relay. Isunod po natin ang pagkabit ng wire sa normally closed na pin. So tapos na po ang ating wiring. Itong dalawang red is ikakabit natin ito sa signal lights natin, left and right. At ito namang gray is ikakabit natin sa ignition. At ang isang gray ay para sa ating white na LED. So yan po. At ang black ay ang ground. So ito na po yung signal light ng ating motor. So tatanggalin na natin ito para mapalitan natin ng dual color na eagle eye. So ito na yung lens niya, tanggal ko na. Tapos naikabit ko na rin yung mga wires. So kapag dual color na eagle eye is tatlo ang wires niya. Tapos ang green is ang black is negative. Tapos ang amber na ilaw is kulay red na wire. Tapos itong yellow is yung white. So yan. So para hindi kayo malito, yung black wire ko is kinabit ko sa green, kasi ito yung negative ng motor kapag Honda. Tapos ang red is kinabit ko sa natirang wire, which is light green o yellow green, sky blue.
Tapos ito is nakahang. Dito natin ikakabit yung gray na wire. Kasi ito yung sisindi kapag nabuksan ng ating ignition. So ito na po. Tinanggal ko lang po yung stock na valve. So ni-replace ko tong ating LED na dual color. So ito po yan naka-nut. So ikabit na po natin sa ating motor. Itong dalawang red na wire is ikakabit natin ito sa ating left signal at saka right signal na ilaw. So ito. So itong isang red na wire is ikakabit natin sa light blue na wire, which is right signal o right bulb ng ating motor. Tapos ang itong isang red naman is ikakabit natin sa kabila, which is left naman, at ang color nito is orange kapag Honda ang motor mo. Depende kasi sa brand ng motor ang color coding, so better na lang test nyo muna bago kayo magkabit ng mga wires. At itong black naman is i-connect natin sa ground. Dito lang natin ikakabit. So ang gagawin natin is iipitin lang natin para madali. Pero depende sa inyo, pwede nyo rin ihinang para mas safe, at saka lagyan nyo ng